Ngayon po ay may bago tayong pasabog sa mga future clients natin na kukuha sa akin. Para sa Montero manual, makukuha natin siya as low as 0 down payment. And then may option po tayo sa mga freebies. Kung nakikita nyo po itong aking hawak, ma-avail nyo po ito. Bali, option 1 natin, free iPhone. Guaranteed po ito, brand new at sealed po. Bali, imagine, makukuha nyo na po yung Montero na 0 down, may free ka pa na iPhone worth 30,000. Or, kung gusto mo, i-upgrade naman natin ang inyong unit to, katulad nito, i-upgrade natin to GT Lux. Makita nyo po na naka 2-tone mags, i-free natin yung 2-tone mags. Tapos may spoiler po tayo sa likod, mga dashcam, emblem, saka marami pa pong iba. So sa mga nagpapalak, mag-avail, kontakin nyo lang po ako dito sa aking number, sa Facebook at aking Viber para ma-assist at matulungan ko po kayo sa pag-avail ng unit. Imagine, naka 0 down ka na, napakaganda pa ng freebies mo. Hello guys, it's me again, Aisan Diaz of Mitsubishi Abad Santos, Manila. Bali, ngayong araw po may mga sorpresa po ako sa mga future clients natin na mag-a-avail sa akin dahil mas pinaganda natin ang promo, mas pinababa natin ang down payment at yung mga freebies, may mga exciting offer po ako na ibibigay sa inyo. So nakikita nyo po dito sa kanan at kaliwa ko, mamaya i-discuss din natin kung ano ba ang difference ng Montero GLX manual at nitong Montero GLS automatic. Pero una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga kliyente na sumuporta po sa akin. Kundi po dahil sa inyo, hindi ko po ma-hit yung two consecutive months na naging top salesman tayo dito sa Abad Santos. So, taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga customer ko. Dahil hindi ko po makukuha yun, kundi po dahil sa tiwala nyo. Siyempre, binibigyan ko rin po ng magandang offer para at least masatisfy po kayo lahat sa akin. So, yun guys, simulan natin dito sa 2023 Montero GLX manual transmission. Bali, before, nasa 18,000 pay down niya. Pero ngayon, kaya na po natin na-cut out ng wala kayong nilalabas kasi 0 down payment. Then, dito naman po sa kaliwa natin, Montero GLS automatic transmission, as low as 78,000 naman po yung ano niya, yung magiging down payment niya pag na-approve po tayo ng RCBs. Eh, sa mga freebies po natin, teka, kunin ko lang po yung kodigo ko para wala tayong makalimutan. Sa option 1 po natin, sa ating Montero Sport, bali ito, all variants po natin, ibibigay po natin itong mga freebies na to. Ma-avail nyo po yung upgrade natin ng mags. Upgrade natin po ng unit into 4x4 GT Loop. So, nakikita nyo po ito, i-upgrade po natin yung mags natin into 2-tone mags. And sa likod po, lalagyan natin siya ng GT spoiler. Lalagyan din po natin ng Montero Sport Hood emblem dito sa harap. And then, rain visor, ano pa ba? Dashcam, side step shield, cargo trunk tray sa likod lalagyan din po natin. Siyempre hindi pa rin mawawala yung tailpipe finisher natin. Mitsubishi umbrella, keychain, pati yung PMS natin na up to 20,000 km. Free po ang labor at parts. So yun po yung option 1 natin. Yung option 2 naman po, may makukuha po kayo na iPhone. Brand new po yung iPhone na pinamimigay po natin sa customer natin. Guaranteed po ito na sealed at hindi pa po nagamit. So, ang value po nito is worth almost 30,000 po. So, pwede po kayo mamili kung medyo hindi po kayo particular sa mga upgrade or mga freebies po. Pwede nyo pong i-avail yung iPhone para at least magamit din po ng magamit nyo po or kung may mga anak po kayo na pwedeng gumamit or nag-school, pwede rin po nila magamit. Yan. Tapos, ito po, bibigyan ko rin po kayo ng quick overview kung ano nga ba ang difference ng Montero manual at automatic. Pakita ko po sa inyo. Simulan natin dito sa 2023 Montero GLX 4x2 manual transmission. So sa harap nakikita nyo po, naka front dynamic shield concept rin po tayo dito. Then sa headlight po, naka halogen type headlight tayo dito. Pati po ang ating mga fog light at mga position light ay naka halogen type tayo dyan. Dito naman po tayo sa ating Montero GLS automatic. Sa una po, mapapansin nyo,
meron na po siyang daytime running light at ang kanyang headlight ay LED na po. Ganon din po ang kanyang mga fog light at position lock. Then makikita niyo po sa harap, halos parehas lang po sila ng itsura. Ang magiging major difference lang po nila, ang kanilang mga ilaw, headlight at yung mga fog light po natin dito. Pero the rest, yung grill po natin dito at yung grill natin sa manual ay parehas. Dito lang po may makikita kayong camera sa baba. Para naman po ito sa 360 camera po natin. Mamaya ipapakita ko po sa loob kung ano po itsura niya. Then the rest po ay almost the same po sila ng manual transmission. Tara, dito naman po tayo sa gilid ng ating Montero Sport. So makikita niyo po sa kanya, naka-integrate na po ang kanyang turning lamps. Parehas lang po sila ng automatic transmission. So halo-halo silang difference sa side mirror nila. And dito sa gilid po, magkakaroon lang sila ng difference sa handle nila. Dahil itong automatic transmission ay naka-keyless operating system, while itong manual transmission ay remote key lang siya. So ito po ang susi ng ng GLS automatic. So wala na po siyang physical key. While dito naman sa manual transmission, mas basic lang siya. Remote key lang siya. Ito kasi keyless na rin siya. Then sa mags po natin, makita nyo po, parehas lang sila ng design. Naka 18 inches alloy wheels po tayo dito. Parehas lang po sa automatic po. Ayan. Then sa stepboard po, wala rin silang halos pinagkaiba. Parehas na parehas po. Yan, all the way from here, parehas lang po sila. Yan. Wala po silang difference talaga. Then, dito naman tayo sa likod, check natin kung ano meron sa likod. Dito po sa likod ng ating Montero GLS Automatic, makikita nyo po ang kanyang tail light ay LED na. Naka-LED na siya. Then, dito po sa ilalim, may 4 na sensor po siya. Or parking sensor. Then, makikita nyo, wala pa siya talagang spoiler ang mga original unit natin. Pero dahil nga po sa previous, pinapa-installan natin yan. And sa ilalim po, ang spare tire natin nakalagay. So, ang design ng spare tire natin, kung ano po yung nakikita nyo sa labas, yun lang din naman po ang meron dun sa sa spare tire natin. Yan. Dito po tayo sa GLX naman. Makita nyo po, same lang sila ng GLS na taillight natin. And may sensor din po siya ng 4 dito. Yan. Then, parehas po silang may reverse camera. So, almost the same lang halos sila sa exterior. Yan. Tapos, pasukin naman natin mamaya yung loob naman ng Montero Sport. So, kapag papasok po tayo dito sa Montero manual transmission na unit natin, i-press lang natin itong unlock button. Pwede na tayo pumasok. Tara, pasok tayo. So, dito sa side, makikita nyo, all power naman tayo dito. Power windows, central lock, and dito po sa left side ng ating steering wheel, meron pa rin po tayong retractable side mirror and yung controls natin para ma-adjust natin yung mga mirror natin. And may parking sonar po tayo dito. Yan. Start naman natin ang makina na itong Montero manual. So, ang proper procedure po bago natin start itong Montero manual, make sure po na naka-apak po tayo ng sagad sa clutch. And assist na rin natin ang brake para mas safe po tayo pag-start natin. Then make sure po ang cambio natin ay nakalagay sa neutral para hindi siya dumaos-dos para bago natin start. So start natin. So ito po, makikita nyo po ang ating steering wheel. Naka 4 spoke na siya, leather wrap na rin to. Makikita nyo po yung mga controls dito. May controls po tayo dito sa volume. May controls po tayo pagpalit ng station. May voice recognition or hands-free button tayo. And then on the right, meron naman tayo ditong cruise control. Yan, may cruise control po tayo dyan. Yan, tapos lahat ng Montero natin ay naka-tilt and telescopic na po ang ating steering wheel. So pwede na nating makuha yung komportableng posisyon kahit hindi natin adjust yung upuan. Yan. So, papakita ko lang sa inyo magpo-fold yung side mirror gamit itong button na to.
Tapos ito po yung parking sonar natin. And then dito naman po, pakita ko naman po yung ating multimedia. So dito sa ating multimedia system, pagandahan po kahit Montero GLX manual, naka-Android Auto or Apple CarPlay na po tayo. Kailangan lang natin ng data cable at i-connect natin yung phone. Then automatic, magbabago na po itong interface ng ating monitor. So makikita nyo po dito, yung mga apps ko sa cellphone, nag-reflect din dito sa ating monitor. Meron po tayo dito ang mga Waze, may Viber, may Telegram nga rin po, may Spotify, Messenger. Yan, meron din po. So, pwede natin yan magamit gamit itong ating system po. Subukan natin mag-Spotify. Yan. So, pwede tayo mag-play ng music habang habang umaandar ng sasakyan, or pwede rin tayo gumamit ng Google Maps. So, ang built-in kasi ng ating head unit ay wala pa po talagang navigation. Pero dahil po dito sa sa ating Android Auto or Apple CarPlay, mapapagana natin ang navigation. Then dito naman po sa aircon system natin, may option po tayo na auto climate, and very basic lang naman po ito. Yan. Punta naman po tayo dito sa cambio ng ating Montero Sport. Bali, itong Montero Sport manual natin ay may 6-speed manual transmission po tayo. Yan, pakita natin sir kung ano po ang meron dito sa cambio. Yan. So, ang gearing po natin dito, first gear, second gear, third, fourth, fifth, at sixth po. Paano po natin i-reverse? Ilulubog lang po natin yung cambio pababa at pasok natin bandang primera. And then, ang magiging indicator po natin, yung camera po natin sa likod. Yan. So, make sure po, magre-reflect muna yung camera bago natin siya may start. And, yun po, ito po yung nasa dashboard natin, yung first row natin. Punta naman po tayo sa second row. Dito naman po tayo sa second row ng ating Montero Sport. So halos wala naman silang difference ng automatic variant natin. Sa seat material, parehas lang po sila. Sa mga sidings, parehas lang. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Meron tayong 150 watts or 220 volts sa power outlet para sa automatic. Dito wala tayo, pero sa automatic ipipresent ko sa inyo. And then dito naman po sa gitna, meron po tayong center armrest. So hindi ko lang mababa dahil naka-plastic pa itong unit ay brand new. And then dito po sa taas, yung controls po natin ng rear AC natin. Makikita niyo po ito. Yan, pakita ko naman po sa inyo yung likod ng ating Montero Sport. So ito guys, makikita niyo ang ating third row ng Montero Sport. May option tayo na i-flat lahat ng floor natin dito sa third row para ma-maximize natin yung space dito. So kung may mga bagahe po kayo na malaki or marami, pwede natin ma-fit dito sa likod ng Montero. Paano natin ibabalik? Hilahin lang natin yung tali. Then, balik lang natin to. Yan. So ganun lang ang pag-ano natin. Then pag pinupi naman natin, sir, pakita natin kung paano. So dito po, may makikita kayong dalawang tali. Hilahin lang natin itong nasa ilalim. Magtatambol na yon, and then ito naman po nasa taas. Yan. So ito po yung third row ng ating Montero Sport. Meron din po tayo ditong toolbox. Yan. So ang access natin ay nandito po. And yung tools na gagamitin natin, yung basic tools na binibigay po namin para ma-access nyo po ang inyong mga spare tire. Then dito naman po sa left, makikita nyo po yung ating jack. So mounted po siya dyan, so hindi naman siya magbabibrate. Yan. And then, hanggang third row po ay may seatbelt po tayo. Yan, seatbelt dito po. And then, may abang din po tayo na power outlet dito sa ating gilid. Yan. Then, may mga cup holders din po tayo dito para sa mga pasahero natin sa likod. Yan. So guys, yan po nakita niyo ang ating Montero Sport Manual. Pakita ko naman po kung ano meron sa loob ng ating Montero GLS Automatic. Tara! Tara guys, pasukin naman natin itong loob ng ating 2023 Montero GLS Automatic. Dito pala guys, makikita nyo, may option po tayo na keyless entry. So mapapansin nyo yung susi po natin, pwede ko siyang ilagay sa bulsa. And pindutin ko lang itong button na to, may option po tayo na ma-lock yung kanyang unit, yung buong unit. Para naman ma-unlock natin, pindutin lang natin ulit yung button.
Yan. Pero make sure po, itong susi ay malapit dito sa ating unit para ma-access po natin siya. So yan ka. Tara guys, puntahan natin yung loob naman. So ito naman po yung loob ng ating Montero Sport GLS Automatic. So paano nga ba natin i-start itong automatic transmission? So kailangan, ang proper procedure po nito, aapakan muna natin ang brake pedal, and then makikita nyo po dito, yung push start button niya, one touch lang po tayo. Hindi natin kailangan ibabad, isang pindot lang po, may start na natin siya. Then ito naman po, Maraming salamat. ito naman po ang ating AC system. So medyo mainit, unahin natin buksan to. May controls po tayo dito para sa blower niya. Ito naman po yung thermostat niya. Yan. May auto climate din po itong ating GLS variant. Yan. Tapos dito po may makikita po kayo na USB port at HDMI. So ganun din po, subukan natin kung gagana po ang Android Auto dito sa GLS variant. So ito guys, makikita nyo, napagana rin natin yung Android Auto dito sa ating GLS variant. So kung ano yung nakita nyo kanina, yun din po yung mag-a-appear dito sa ating GLS model. So simulan na natin muna dito sa gitna. Makikita po kayo dito na P or auto parking brake. So ang purpose na ito, hindi na kayo mapapagod pag hinandbrake nyo. So ano na siya, electronic na po siya. Then ito naman pong auto hold, para po ito pag mga nasa traffic situation po tayo, pwede nyong activate po ang auto hold para kapag naka-drive kayo, apakan nyo lang ang brake, maho-hold na po yung unit nyo, so hindi siya tatakbo kahit naka-drive kayo. May separate video ako na ginawa dito, pakita ko na lang din po sa inyo. And then dito naman po sa ating transmission or yung gear natin, ang automatic transmission pala natin dito sa Montero ay 8 speed na pala siya. 8-speed automatic transmission. And then ito naman po yung gear shift natin. So may reverse po tayo, neutral, yung drive. So sa drive natin, may option po kayong gamitin siya as manual mode or Sportronic. Pasok lang natin sa kaliwa, ma-adjust na po natin siya into manual mode. So dito po sa meter cluster natin, mag-a-appear na po yung 1 or primera niya, tataas ko, magiging segunda. Or pwede rin natin gamitin tong paddle shifter natin para madali po natin ma-access. So may plus at minus po dito sa ating paddle shifter. And dito naman po, bali ito po yung multimedia system natin. May ano na po tayo dito, may stock na po na navigation. So ang application nito ay TomTom. Yan. Kung wala po kayong cellphone or wala kayong wire, pwede natin gamitin tong navigation na meron po ang ating unit para ma-access natin or makuha natin yung direction na pupuntahan. And dito naman po sa steering wheel, almost the same lang naman yung Montero manual at automatic. May makikita lang kayong button dito sa upper left ng ating steering wheel. Ito po ay para dito sa 360 camera. So pwede nating ibahin yung mga angle or yung view ng ating camera para kung saan po kayo komportable or saan po yung side na gusto nyo makita, pwede nyo po ma-adjust. Yan. And then parehas lang naman po sila naka-cruise control. Ang naiba lang din po ay meron po itong paddle shifter. Yan. And sa sides, parehas lang din po sila, wala silang difference. Dito po sa gilid, almost the same, meron lang po siyang active stability traction control button. Ito yung wala po sa manual transmission natin. Pero yung meter cluster natin, parehas lang po siya. Yan. So punta naman po tayo sa second row ng ating unit. So, nandito naman tayo sa second row ng ating Montero GLS. So sa seat material, wala naman po silang difference. Sa sidings, parehas. Sa AC control, parehas din po. Parehas silang may center armrest. Ang pinagkaiba lang guys, meron po siyang 150 watts or 220 volts na socket. And then meron din po ditong charging ports. USB type po siya. Yan. Ito yung wala sa manual na meron sa automatic. So the rest is parehas lang po. Puntahan naman natin yung third row. Ito yung third row ng ating Montero GLS.
mapapansin nyo, wala din po silang pinagkaiba. Parehas na parehas po sila. Parehas sila may toolbox. Parehas po ang pag-fold ng kanilang mga upuan. Parehas nandito ang location ng jack. Parehas may seatbelt, power outlet, cup holders. Parehas na parehas po sila. So sa third row, wala po kayo makikita na difference nila. So yun guys, nakita niyo po kung ano yung difference ng ating Montero manual at Montero GLS automatic. So siguro dito po makakapag-decide kayo kung ano ang mas okay po sa inyo, kung ano po ang unit na para sa inyo. Siguro kung ako po ang papapiliin, kung may pera naman din po ako at may enough budget, pupunta na ako dito sa GLS automatic. Una po, napaka-convenient gamitin ng automatic transmission. At the same time, mas marami siyang features compared dito sa manual. Pero kung medyo budgeted naman tayo at pinoconsider natin na mabuti yung expenses natin, okay na rin tayo mag-settle dito sa Montero manual. Unang-una dahil napakalaki ng discount niya. And then pangalawa, naka-SUV ka na rin dito sa Montero manual. Pwede mo na lang siyang i-upgrade para makuha mo yung mga features na mayroon sa GLS na wala sa ating manual transmission. So yun guys, sa mga nagpaplano kumuha ng ating Montero Sport, kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook account. It's Aisan Diaz, and aking Viber number naman ay 0995-893-1855. Don't worry, tutulungan ko po kayo mag-avail ng inyong car loan, pag-process natin sa bangko, yung step-by-step procedure natin, i-discuss ko sa inyo, and then i-assist ko kayo all the way hanggang ma-release ang ating unit, and then hanggang sa installation ng ating mga freebies, i-assist ko po kayo. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa atin. Sana patuloy lang po kayo manood at sa mga kukuha po, makonsider niyo po ako as your sales agent. So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Bye bye.